Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung anong purpose ni Lord sa sex. At ang ating Bible verse ay mula sa Hebrews chapter 13 verse 4. Sinasabi dito, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Kapatid, ano nga ba ang purpose ni Lord patungkol sa sex? Sa panahon natin ngayon mga kapatid, ang topic ng sex ay madalas ginagawang biro na lamang o pang entertainment. Pero kung ating titignan natin sa mata ng Diyos, hindi naman talaga mali ang sex. Ang problema ay kung paano ito ginagamit labas sa kanyang disenyo. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. Ibig sabihin sa loob ng kasal, ang sex ay isang bagay na banal, ginagalang at nakalulugod sa Diyos. Sex is not ultimately about human pleasure, kundi tungkol sa glory ni Lord. Ginawa niya ito para ipakita ang pag-ibig, katapatan at pagkakaisa sa pagitan ng mag-asawa, isang larawan ng relasyon ni Christ sa church. Kaya ang ating unang punto dito ay sex is meant to honor its creator. Hindi lamang ito patungkol sa ating sariling kagustuhan. Kapag ating ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos, sa loob ng kasal, in-honor natin siya, it's like saying, Lord, I trust your design. I will use this gift the way you intended to. Pero kapag ginagamit natin ito sa maling paraan, tulad ng premarital sex or lust, o kahit porn ay dinudungisan natin ng isang bagay na dapat ay sagrado. Kalawa ay sex must be done in God's way. Hindi sapat na in love lang tayo. Kailangan na ilan tayo sa paraan ni Lord. Ang mundo ngayon, sinasabi kung masaya ka, go lang. Pero si God, iba ang kanyang sinasabi. Sinasabi niya na kung ito ay hindi ayon sa aking plano, then don't. Kasi alam niya kung gaano kakaseryoso ang epekto kapag nilalaro natin mga bagay na sagrado. Sex outside marriage leads to pain, regret, and even broken identity. Pero kapag ito ay ginawa sa kanyang paraan, naging expression ito ng pure love, respect, at covenant. Panghuli, sex is holy and we have a duty to keep it holy. Pag tayo ay Christians, dala natin ang pangalan ni Christ sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kahit sa ating sexuality. Kaya meron tayong responsibilidad na panatilihin banal at malinis ang ating puso at katawan. Hindi lang dahil bawal, kundi dahil gusto natin may pakita ang ganda ng gospel sa pamagitan ng ating pamumuhay. Kaya lagi natin tandaan, sex is not dirty, sin is. At doon nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.